Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito ang nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Ipinagbabad ko pala muna ng dog food si Dior para habang nag-aasikaso ako, lumalambot na ang pagkain ni Dior. Nag-toothbrush na rin pala ako at saka naghilamos para pag malambot na yung dog food ni Dior, ibibigay ko na lang. Naglagay na rin pala ako ng sunblock para in case nalalabas ako, may protection ako sa init. Medyo may kainitan na rin kasi sa labas, tanghali na kasi. Pagkatapos pala lumambot ng pagkain ni Dior, dinurog-durog ko na lang muna at ibinigay ko na sa kanya. Iiwas na pala ako ngayon sa mga kaping matatamis. Feeling ko kasi na-acidic ako, kaya tinry ko na lang tong Nescafeng puro. Medyo tanghali na rin pala, kaya nilambing-lambing ko na muna yung jowa ko at ginising ko na. Kasarap naman kasi talagang matulog ngayon at napakalamig at napakalakas ng hangin sa labas. Talagang ramdam mo na magpapasko na. Kaya naman pala kanina pa kahol ng kahol si Dior. Gusto nang uminom ng vitamins niya at nakalimutan ko na. Kaya kinuha ko siya at pinainom ko na lang muna. Kada umaga na lang ganito ang ginagawa ko kay Dior. Sinusuklayan ko ng buong katawan niya. Mahirap na rin kasing magbuhol. Nakita ko pala dito na napakadami na ng flakes si Dior sa kulungan niya. Kaya naglinis na lang muna ako dito at pinunasan ko na. Buti na nga lang din at malaki ang pinagbago ni Dior sa binili kong gamot sa kanya. Hindi kagaya nung mga una, talagang tudo kamot siya sa balat niya. Medyo may kadilawan na rin pala tong bowl namin kahit araw-araw ko nililinisan, kaya binabaran ko din muna siya ng chlorine at hinugasan ko na. Yun nga palang mga halaman ko dito sa likod talagang natutuyo na, kaya diniligan ko na lang muna. Nasa ilang araw na rin kasi siyang hindi nadidiligan. Pagkatapos ko pala mag-asikaso at magdilig sa likod, aalis muna ako at bibili ng ulam namin. Buti na nga lang din at hindi ganun kainit at napakalakas ng hangin. Sabayan pa nitong napakagandang tanawin na bundok ng Makiling. Nag-request nga pala ang jowa ko na gusto daw niya ng ampalaya, kaya ampalaya na lang din muna ang bibilihin ko. Halos pili lang talaga ang kinakain ng gulay ng jowa ko, pero itong ampalaya paboritong paborito niya. Basta sabi niya pag niluto ko daw hindi niya mararamdaman na mabait yung pagkaluto. Sabi ko na lang sa jowa ko, ako na ang bahala sa pagluluto. Kuha na rin pala ako ng ilang perasong sitaw at aking bubulang langin, lalagyan ko lang siya ng luya at kamatis. Nakita ko pala tong napakakit na kalabasang maliit na to at binili ko na rin. Sa mga gusto rin pala dyan bumili ng gulay ng mga fresh, dito lang kayo bumili sa may palengke ng Palo Alto. Makikita nyo lang to dito. Kauwi-uwi ko nga pala sa bahay, nasikaso ko lang yung maluluto ko at ibinabad ko na rin yung ampalaya sa may asin. Ganito kasi yung sikreto ko para matanggal yung pait, binababad ko sa asin na may tubig. Pagkatapos ko rin palang maluto yung ulam namin, kumain na rin kami at medyo may kahapunan na rin. Pagkatapos nga lang pala namin kumain, lumabas lang ako dito sa may subdivision namin at nagpahangin. Grabe at napakalaki na ng pinagbago ng Casa La Huerta at napakalinis na, hindi katulad dati na napakalago ng mga damo dito. Sumilip nga lang pala ako dito sa likod ng court namin at kitang-kita yung bundok Makiling. Medyo hindi nga lang pa makapaglaro ang mga bata dito at inaayos pa ang court namin. Nakakita rin pala ako dito sa may court na nagtitinda ng ihaw-ihaw, kaya bumili na lang din ako ng para sa jowa ko. Hindi kasi niya alam na lumabas ako, kaya pagdating ko sa bahay may dalawang pasalubong sa kanya. Hindi rin naman kasi to pwede sa akin, kaya siya lang ang binilhan ko. Nakatuwa nga lang din na kahit nasa loob ng subdivision si ate, maraming bumibili ng tinda niya. Sumilip na rin pala ako dito sa may clubhouse namin at napakalaking pinagbago at napakalinis na at napakaliwalas. Hindi na rin ako nagtagal at binalikan ko na rin yung pinaluto ko kay ate at luto na rin pala. Kadating-dating ko pala sa bahay, natutulog pa yung jowa ko, kaya pinatabi na lang din muna niya. Dahil hindi pwede sa akin yung binili ko sa jowa ko, nagtimpla na lang ako ng kape at nagawa ako ng report para sa business namin. Yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!